Alamin lang ho natin ito pong nagdaang bagyong Ada kasi po ngay tropical depression na lang po ito. Umina na ho, hindi na ho siya bagyo at nakatakdang malusaw bukas. Sa epekto po lalo dyan sa Kabikulan, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV nasa ating linya, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense. ASEC Bernardo Alejandro, sir. Magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinilin po ito sa Radyo na TV pa. ASEC, good morning po. Yes, Orly, good morning. Magandang umaga po. Bukod ho doon sa nangyari ho sa Matnog, Sorsogon na rockfall, meron pa ho bang naitala na iparating po sa OCD na pinsala ho na apektuhan, maging yung matinding pagbaha sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Ada, ASEC? Yun nga, no, ang talagang natanggap namin ng mga updates o reports, itong mga grabing pagbaha. Hindi lang po sa Albay, kundi sa Catanduanes. Ito sa Samar meron din. Kaya tuloy-tuloy po ang ating monitor at pagbigay tulong sa mga LGUs kasi itong si Ada, parang although humina siya, pero meron pa rin tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ito. Parang umiikot lang siya dyan sa may ating eastern seaboard, no? So far, ang apektadong barangay ay umabot na po sa 398 barangays, no? Or i-translate mo yan sa kung tao, 260,000 na individuals. Mm-hmm. So tuloy-tuloy po. Meron pong mga reported kaming nasira pero mga minor lang po. Muna mga roads and mga bridges na nagsara dahil nga medyo tumataas yung mga tubig sa lugar nila. But overall, very minor. Kumbaga ang effect, yung sa Matnog lang, yung landslide doon, yung may namatay, yun lang po ang pinaka-major natin, casualty. Mm-hmm. But so far, wala pa po. But as soon as mahumina na ito, we'll check sa agriculture uli, sa infra, kung meron pong na-report na damage talaga. But so far, 82 seaports po ang nagsuspend ng halos 2 o 3 araw na, no? Mm-hmm. Ang operasyon. Kaya marami po talagang stranded na mga pasahero dito sa bagyong ito. So far, halos 10,000 tao yan apektado dahil sa pagsara or pagsuspend ng mga sea travels natin. Opo. Okay. So itong mga na-stranded hanggang kahapon, ang pagkakaalam ko, ngayong umaga yata, tama ho ba? Ngayon pwede na ho sila bumiyahe o may mga lugar, may mga pantalan na hindi pa ho pinapabiyahe dahil mukhang maalon pa rin. Ano pong sitwasyon sa mga pangunahing port? Yung mga major ports natin, dahil wala na pong signal, kung kaya naman ng mga malalaki nating mga roro, ay inaalaw na yan ng Coast Guard. Pero yung mga maliliit po, may mga tonnage kasi yan silang binabantayan dahil maalon pa, no? Lalo na sa Samar at saka sa Bicol, ay hindi pa po pinapayagan. But we'll see within the day kasi nagsuspend na po yung, na-lift na po yung signal doon sa Matnog or sa Bicol, sa Sorsogon. Baka mag-resume na yung travel natin sa Matnog to Allen. But titingnan po natin kasi depende pa rin kung may mga malakas pa rin na mga alon doon sa area. Sabagay. Actually, kami po kumukontak rin yan sa mga paunahing pier natin. Yung papunta ng Bicol, Sorsogon, to some parts of Visayas, pati na rin po sa Batangas. Wala pa lang ho siguro sa mga sagot ngayon. Pero sa inyong monitoring, yung pong mga number of casualties, doon lang po sa may Matnog, Sorsogon. 2 ho yata yun Tama ho ba? Opo, dalawa. Wala na ho naidagdag pa dyan, lalo na doon sa mga maaring inabot ng matinding pagbaha at maging sa mga kababayan natin sa Albay. Kumusta po inyong monitoring, ASEC? Wala na pong so far dagdag doon sa casualty natin na patay, yung Matnog lang. Yung sa Albay naman, tuloy-tuloy nating minomonitor ito kasi complicated po doon kasi may activity yung Mayon. Kaya yung Lahar flow, tinitingnan natin kasi pag tuloy-tuloy po yung pag-ulan, yung Lahar doon, it goes beyond the 6-kilometer permanent danger zone. May mga barangays pong apektado yan. Kaya tuloy-tuloy yung ating evacuation doon. Yung ibang barangays na prone to lahar flows ay naka-alerto pa rin at yung iba inalis muna sa mga barangay nila dahil nga sa banta ng mga lahar. Meron yatang tulay na nasira at inihinala na troso mula sa kabundukan ng dere ng pagkasira nito. Naibalik na ho ba ito sa normal? Tingnan natin, but so far yung report natin mag-clearing sila as soon as mag-improve itong sitwasyon. But ito nga,
itong ulan ay yun po ang kalaban natin, ano, tubig, tuloy-tuloy po siya kahit humina po yung strength ng bagyo, ay nandyan pa rin yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya yung flash floods at saka floodings, no, may mga biglaang pagtaas ng tubig ay nandyan pa rin po yung banda. Yun, sa Manito Albayho pala yun, nasira Opo, ho yung tulay. Nakakalungkot na pag ito mga klase ng trahedya na, Opo. nalalantad yung ating yung mga pang-abusong ginagawa sa mga kabundukan. Halatang halata, yung troso ano ba mag-iisipin mo doon? Di may illegal na troso doon at hinihintay na bababa sa ilog o dagat sa kukunin. Yun po ang mga ginagawa ng mga illegal loggers natin or mga nag-ooperate. Inaantay tumaas yung tubig kasi dadalhin sa baba yan tapos doon nila kinukuha. So tingnan po natin at yun nga, no, nakakasira po ito hindi lang sa kalikasan pati na po sa mga infrastructure natin kasi pag nakabara yan or tinamaan yung mga bridge natin ay nasisira din kaagad. Asak, maraming salamat sa mga impormasyon pong ito. Sana nga pwede nang madagdagan yung casualty o wala nang ma-report pang nasugatan at makabalik na sa normal itong mga apektado ho ng bagyo. Bagamat mahina, binaha pa rin. Asak, Alejandro sir, thank you po sa inyo. Okay, thank you Orly. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mga kapuso, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense o OCD, ang inyo pong napakinggan.